Wala nang naniniwala sa mga dilaw kasi gas-gas na yung dilaw kaya pinalitan nila ng white. Pero yung mga participants, parehas man din. Sila pa rin mga kababayan. Libo-libo ang sumama sabi dito sa balita. 3,000 man lang po. Thousands joined the anti-corruption call of White Ribbon March sabi dito. Libo-libo ang sumama. Sabi nga natin, magpalit man sila ng kulay. Alam na natin yung kulay nila kasi kitang-kita natin yung mga personalities. Parehas man lang. Tapos, siyempre, gustong sumakay yung grupo ni Mike Defensor. Yan, o ngayon, si Win Gatchalian may proposal po. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung proposal ni Win Gatchalian, ito siya. Iwan ko kung sang-ayon kayo. Ako, sinasabi ko, hindi ako sang-ayon dito. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. So pag-usapan natin yung ginawa mga kababayan. White Ribbon March. Nagsawa na sila mga kababayan sa Yellow Ribbon. Kaya White Ribbon na. Wala nang naniniwala sa mga dilaw kasi gas-gas na yung dilaw kaya pinalitan nila ng white. Pero yung mga participants, parehas man din. Sila pa rin mga kababayan. At pag-usapan din natin ngayon itong balita na payag kayo, ibawal na daw yung social media mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? To minors lang naman po. Pero ano tingin ninyo? Unahin ko muna itong balita tungkol dito sa White Ribbon. Libo-libo ang sumama sabi dito sa balita. 3,000 man lang po. Thousands joined the anti-corruption call of White Ribbon March sabi dito. Libo-libo ang sumama sa White Ribbon March sa EDSA People Power Monument para ipanawagan ang pananagutan ng pamahalaan kaugnay sa flood control scandal, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sumama, sabi, mga more or less mga 3,000 people. Sipagod na din mga kababayan yung ating mga mamamayang Pilipino sa kakamarcha. Saka yung mga nangunguna sa marcha po, yung dati man lang mga militant, some religious organization, tapos sumabay din yung grupo ni Mike Defensor. Puro to mga kababayan, mga zero credibility na. March for Accountability. Participants of the White Ribbon March began arriving at the EDSA People Power Monument in Quezon City, calling for accountability in an end to corruption. The Quezon City Police District implemented security measures as rallygoers assembled while reminding participants to stay hydrated. Ito siya, pat na pamumuno, hindi bulok na sistema, and corruption. Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd. Ang tawag nila sa kanilang grupo, White Ribbon Movement, White Ribbon March, mga taong simbahan. Yung mga dating yellow ito, nagpalit ng kulay. Sabi nga natin, magpalit man sila ng kulay. Alam na natin yung kulay nila kasi kitang-kita natin yung mga personalities. Parehas man lang. Tapos, siyempre, gustong sumakay yung grupo ni Mike Defensor. Nakikisakay. Dito kayo, ilang metro ang layo mula. Sila kami naman, natutuloy naman kami, pero nakikisa pa rin kami sa kanila. Hindi man ibig sabihin na kalaban namin sila o hindi namin ibig yung ginagawa na. Mabuti na nandito kami para malayos na makatuwa ng kanilang programa. Pero ang sabi naman ng mga organizers, sir, walang political color yung protesta doon. Hindi po ba kayo nakipag-ugnayan or... Nakipag-ugnayan Gustong ako sumabay. sa isang political, one of the conveners. And sinabi naman niya, you can come as on your own, bilang Pilipino, makisa ka. May mga iba din, nakita nyo may mga iba nagbibilang mga statements na hindi maganda. Pero wala sa amin yun eh. Kasi kami nandito kami dahil yung laban naman nila sa korupsyon, laban din naman namin. Yung korupsyon na hustisya ang hihingi natin, hanggang ngayon walang nakukulong. Paula pa nga ako makukulong dun sa mga nakaw. Nirespeto naman natin yung gano'ng panawagan. Ano yung nabanggit niyo, sir, na mga statement na hindi maganda? Anong May expect? mga public statements sila eh. In particular, nabanggit pa nga ako eh. Na yun, huwag ka dyan, huwag kang parang something to do with huwag kang magsalita or huwag kang makikulong. Nung una pa ba sinabi ko eh, pupunta ako makikisabi na Pilipino. Alam mo, wala naman kaming
problema doon sa panawagan na lahat managot sa Cotabato. Amin lang sinasabi, parang lopsided mismo yung nangyayari. Biruin mo yung isang vice president na ang tagal na nilang pinag-usapan yung issue niya. Kung pa nga nasa COA pa, 125 million. Pagkatapos, etong billion-billion na korupsyon, wala pa tayong nakikita. Eh, isang delivery nga lang doon is 1 billion, 500 million. So yun lang naman yung Yung million daw na korupsyon, nakikita, yung billion. Asan ba yung billion ninyo na sinasabi? Puro man lang kwento. Yung maleta na sinasabi ninyo. Ang original na may maleta pala, si Digong, na-freeze yung maleta ni Digong ng ICC. Ipinag-utos po ng ICC kasi may dalang maleta palang pera, maleta ng pera si Digong nang mahuli po, ma-deliver pa dahig, ipinag-utos ngayon ng ICC na i-freeze. Kaya tama talaga yung kasabihan sa amin sa Bicol. Pag ang tao daw na matinao, maginibo, mahilig mag-akusa, iyon ang may gawa. Kaya yung mga akusasyon nila, kampo ni Sara, tao ni Sara itong si Mike Defensor, malinaw po. Ibigay ko sa inyo itong balita kasi isang lugar sa Cebu po, bawal na yung paggamit ng cellphone. Ito, starting ngayon, report ng GMA. Basahin ko na lang sa inyo kasi baliktad. Sabi dito, Cebu Town to ban phones among students starting June 29. Ngayon, effective ngayon, iwan ko kung payag kayo sa ganito na policy. Starting Monday, June 29, sabi dito, students in public schools across Western Cebu, town of Dumanjog will be prohibited from bringing or using mobile phones. In a Facebook post on Sunday kahapon, Mayor Efren Gontrano Gica announced that the policy is a total ban, adding that parents who do not agree with the rule are free to enroll their children in schools outside Dumanjog. Alisin na ninyo kung di kayo sang-ayon. If a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year. If you do not wish to follow this policy, you have the option to transfer your children to another municipality, sabi po ni Mayor Gica sa kanyang pinalabas na post, mga kababayan. There are no phones allowed in school starting Monday ngayon, sabi niya. At home, we expect parents to talk to their children, follow up on what they learned in school, and encourage healthy relationship between siblings and parents. In a post on June 24, the municipality's public information office said that the mobile phone ban is among safety measures being implemented in schools. This include tighter security steps such as inspections at the entrance of students and teachers, prohibitions of dangerous objects such as knives and guns, and the prohibitions of cell phones at school beginning June 24. Anong tingin ninyo? Sumobra ba? Ako, tingin ko, ito yung policy na gusto nilang mangyari kasi yung distraction sa ating maganda naman yung intention nila. Kaya lang, baka sumobra po. Di ba? Ako, personally, hindi ako sangayon sa ganitong policy. Kasi importante yung communication sa mga bata. Para yung whereabouts nila, malocate natin. Alam natin kung saan. At kung may mga emergency, immediately magkakatawag sila kasi may access sila sa cellphone. Kung ang intention, siguro, para yung mga bata ay hindi magkaroon ng access sa social media, di ba, nasa cellphone yung social media, para yung distraction at influence ng social media, lalo yung sa mga games, violent games. O ngayon, si Win Gatsalian may proposal po. Kaya gusto kong i-share sa inyo. Ano niya, Mr. Maravillas, yung proposal ni Win Gatsalian, ito siya. Iwan ko kung sangayon kayo. Ako, sinasabi ko, hindi ako sangayon dito sa proposal ni Win Gatsalian. Ito, balita ngayon sa Inquirer. Gatsalian to post social media curbs for minors. Bawal daw yung paggamit ng social media. Ibabawal na niya. Ito ay resulta, mga kababayan. Alam na natin because of what happened sa yung shooting na nangyari sa San Jose. Nagkaroon ng shooting doon
mga kababayan. Kasi nga, unang-una, yung magulang pala ng bata, DDS. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, kung anong ginagawa ng matatanda, kahit na mali sa mata ng bata ay tama. So, ibig sabihin, magpapahig siya ng bill para sa pagbabawal ng social media sa minors. Senate President Sherwin Gatchalian on Sunday renewed his call to ban children age 16 and below from using social media, saying stronger safeguards against harmful online content should be among Congress' top priorities following the shooting in Tacloban City and other reports of school violence. Two leading medical organizations had also warned against unsupervised use of social media by children, reinforcing concerns on the need to shield minors from harmful online content. Di yung content pala yung harmful, yun ang tanggalin mo. Mali yung response. Ano yung nakakasama sa mga bata? Harmful contents. Alisin mo yung harmful contents. Yung mga magandang content, educational, movies, entertainment, promoting good manners. Yun dapat ang content ng social media. Para pagbukas ng mga bata sa social media, yun ang nakikita nila. Hindi yung halikan, yung pornography, yung barilan, yung violence. Yun ang tanggalin mo sa social media. Ang allow mo, yung Bible verses, magagandang pag-ugali, yung mga programs na gano'n. Gatchalian said his proposed Social Media Safety for Children Act, Senate Bill number 2066 seeks to address one of the factors influencing violent behavior among minors. That's, for me, is the priority. It's one of the priority bills that I submitted, sabi ko. The biggest question here is what influences children these days to commit violence. Yung masamang influensya yung tanggalin. Social media per se, hindi man po masama ang social media. Ang masama yung content. Children are not violent in nature. There are influences that happen that affect the way they think. His renewed post came after the shooting last Monday at San Jose National High School in Tacloban City, where two grade 9 students allegedly opened fire inside the campus, killing 3 students and injuring 20 others. Authorities earlier disclosed that one of the suspects allegedly played the violent online game, Gorbax, before the attacks. Hindi tanggalin mo yung Gorbax. And similar, yung mga negosyong violente using social media, yun ang tanggalin mo. Hindi mismo yung social media. Kasi in social media, nandyan yung Facebook, di kausapin yung Facebook na yung mga, may community standards naman yung Facebook, di ba? Under the bill, social media platforms should be required to implement reliable age and identify verification system, regularly deactivate underage account, provide parental controls and content filtering tools, and redesign features that encourage compulsive such as autoplay, detective notification, and algorithm-driven recommendations. Violators could face fines and suspension or revocation of their authority to operate. Their parental controls and identification validation systems should be strict, sabi po ni Gatchalian. Opening social media should not be easily allowed just because you provided an email. There should really be facial recognition or age verification, sabi po ni Gatchalian. Adding that cybercrime authorities should move faster in blocking accounts by underage user, even as he rejected proposals to lower the minimum age of criminal responsibility. Gatchalian said children in conflict with the law can still be reformed through proper intervention. In call for more Bahay Pag-asa rehabilitation facilities nationwide. O naintindihan natin yung intensyon. Hindi ko man totally kinokontra yung proposal niya, ni Gatchalian, kasi maganda naman yung intention niya. Pero yung blanket prohibition sa mga bata, yun ang ayaw natin. Hindi maganda kasi ang social media, malaking tulong sa atin, malaking tulong sa mga bata. They can use the social media for research. Kung ang content, educational siya, but ibabawal mo sa kanila yung magka-access sa social media. Yun ang mali doon. Tinginin niyo po, tama yung ating sinasabi po. Anyway, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye na po. God bless. At spreading and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.